Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Brothers and sisters in the Lord, mayong hapon sa atong tanan. Hatagan na to ang Ginoo sa kamasipang palakpak niining kahaponon. Sa atong mga delegado sa Cebu nga gipangunahan ni Sister Emma Berdin aron magdasig kanato nga moatin sa Asian Divine Mercy Congress sa Cebu City. Sister Emma, please stand up. And the Cebu City delegates, please stand up. Thank you for your presence. O hinaot unta, magkita-kita ta og balik didto sa Cebu. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Nining kahaponon mga igsuon, tingali mahibulong kamo ngano nga nakakratsis ako kay atong miaging Mayo 12 dito ko sa Kalayan Group of Islands sa Apari. Naghatag og mga talks na slide ko sa hagdanan sa bangka. May gani kay wala ang ako arang tiil mooy na damage, wala na apil ang ako ang lawas. Og sa grasya sa Ginoo nakaabot karon dinhi sa atong panagkatigom. Bisan tuod 17 na ako katuig sa akong conversion. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga nakalahutay ako. Nga ang tinuod nga simbahan mga kaigsuunan, ang tinuod nga simbahan ato gyung sakripisyuhan. Mao nay usa ka ilhanan nga mao kana ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Busa nining kahaponon, nainiingon sa kuha nga kanang basig muhilak na sad kadiha nako. Ato pa kong isang simana sige gihilak kay napiang akong tiil. O karon medyo ni kalna, mao nakaanhi ko dinhi, nagampo ko sa Ginoo kagahapon, samtang nagtan-aw ko sa inyong tanan dinhi nga nag-attend sa Divine Mercy. Nining kahaponon, akong isgutan ang 7 ka mga butang nga naka-aghat kanako aron mo desisyon nga magpa-convert sa simbahang Katoliko. Ang unang punto ngano nga ako na-attract sa simbahang Katoliko tungod kay mao lamang kini ang simbahan nga nagtanyag sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo Kristo diha sa sakramento sa Eucharistia. Ikaduha nga rason ngano nga ako nagkatoliko tungod kay akong nadiskubrihan nga walay laing simbahan nga adunay katakos nga modesisyon unsang mga libro nga isulat sa Biblia gawas sa Katoliko nga simbahan. Ang ikatulong rason ngano nga ako na-attract og nakadesisyon nga magpa-convert simbahang Katoliko kay akong nadiskubrihan mao lamang kini ang simbahan nga mi-recognize sa inahan sa atong manunubos. O ang ikaupat nga rason ngano nga ako nagpa-convert sa simbahang Katoliko kay mao lamang kini ang simbahan kansang kasaysayan nagasukad pagayod sa kakaraanan. Ang ikalima nga rason ngano nga ako may desisyon nga magkatoliko gikan sa akong pagkapastor kay mao lamang kini ang simbahan mga kaigsuunan nga nagasangyaw sa kaluoy sa Ginoo nga maghatag kanato sa walay katapusang kaluwasan.
Ang ikaunom nga rason ngano nga ako ni desisyon nga magkatoliko tungod kay ang katolikong simbahan mao lamang ang simbahan nga nagtudlo nga atong iampo ang mga patay ug atong handumon ang mga nangamatay. Ang katapusan, mga kaigsunan, nga rason ngano nga ako midesisyon nga mag-convert simbahang Katoliko kay mao lamang kini ang simbahan nga adunay sakramento sa usa ka Kristiyanos nga naa na sa mga oras sa kamatayon. Nining hapon na karon ako ang saysayon ang unang rason nga mao lamang kini ang simbahan nga nagatanyag sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Kaming mga pastor, kaming mga born again, mag-praise and worship mi tag 2 ka oras, tag 3 ka oras, maghilak na gyud mi sa pag-praise and worship. Ang uban matumba na gyud mga igsoon apan kanang maong mga pag-praise and worship 3 ka oras, dili makapausab sa tinapay ngadto sa pagkalawas sa atong Ginoo ug dili makausab sa bino nga mahimong dugo sa atong Ginoong Kristo. Dinhi lamang sa santos nga Eucharistia pinaagi sa kamot sa pari nga gidihugan aron kanang maong kamot magahalad sa tinapay ug sa bino diha sa altar panahon sa konsagrasyon. Ang lawas, ang tinapay ug bino pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa mga pulong nga gilitok ni Kristo sa unang selebrasyon sa Eucharistia didto sa Jerusalem. Ang tinapay ug bino nahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Unsay practical observation nga akong nakita isip usa ka pastor tungod kay akong nakita makaigsunan nga sa simbahang Katoliko ang mga gagmayng mga langgam nagpaduol diha sa altar sa atong Ginoo. Kaming mga laing sikta wala gyud langgam mo paduol sa among simbahan. Makuyawan man kay magsinggit-singgit, hallelujah, praise the Lord. Makuyawan ang mga langgam mga igsuon. Ang uban makaiti pag yun sa kakuyaw kay hallelujah, magsinggit-singgit man. O ako nakita ang kalainan sa simbahang Katoliko, bisan ang gagmayng mga langgam, ilang mabatyagan ang presensya sa atong Ginoo diha sa tabernakulo. Amen? Mao nga dito ko, nindot man kaini kami unta, magsimba mi, manghilak man gyud mi. Pero dinhi sa Katolikong simbahan, unique kaayo, makita nimo ang kalainan. Bisan ang gagmayng mga langgam magpaduol diha sa halaran sa atong Ginoo. Amen? Kami bisan kung saan mo kilak-kilak 3 ka oras, nindot pa kay nga amo mga choir. Kay nga amo mga choir, pilion ginamo ang mga gwapa ug mga gwapo mga igsuon. Nya nay nangutana sa ko, pastor, excuse me, ano man ang inyong mga choir nga mga gwapo man gyud gwapa? Nako, ang amo magong patakaran ang kuan, ang hitsura, ang tingog, no, ang tingog nga yabag may paglaom pa, pero ang hitsura wa na gyud paglaom mga igsuon, no. Mo na mga igsuon nga unya, pastor, asa man day nimo gibutang ang mga katong mga dili, ang mga piki og naong nga makita namo sa inyong choir, mga hitsuraan mangyod. Kaya ang una namong requirement, basta gwapo gwapa, choir member. Ang mga piki og hitsura, prayer warrior sila mga igsuon. So nakita nako mga igsoon ang kanindot sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Dinhi lamang atong maambit ang tinuod nga lawas o tinuod nga dugo sa atong Ginoong Kristo. Amen? Magwali ko sa una, wala ko kahibalos kung giwali, ana man akong wali o. Mga igsoon, kung dawaton nimo si Kristo, ingon nga imong Diyos ug manluluwas, hugasan kaniya sa iyang hamili nga dugo. Hindi, mangutana ang tao, pastor, asa man karon ang dugo ni Kristo, at dili na atong problema, basta hugasan ka sa hamili nga dugo. Unya karon ang hamili nga dugo akong hunahuna pag ay asa man karon ang hamili nga dugo, tuwa ba sa Amerika, tuwa ba sa Afrika, tuwa ba sa Malaysia,
ang hamili nga dugo nga nagalimpyo sa tong kasalanan, anaa nahimong buhi sa santos nga sakramento sa Eucharistia. Mao mo ingon ang pari, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kay ni anang maong panahon nahimong buhi ang dugo sa atong Ginoong Kristo diha sa santos nga Eucharistia. Atong palakpakan ang Ginoo. Muna magsigi gani kag atinog misa kada adlaw. Sikag kaon sa lawas sa Ginoo. Moabot ang panahon nga you look like Jesus and you talk like Jesus. Amen? Because what you eat is what you are. Amen? Kung magsigag ka og baboy kada adlaw, sigag ka og baboy kada adlaw. Damtan og usa ka tuig, no? Ikaw na nahibalo how you look like. Mao nga manimbag kita kanunay, because the more we partake the body of Jesus and the more we drink the body of Jesus in the sacrament of the Eucharist, the more we look like Jesus. Palakpakan nato atong Ginoo. Sa una, kaming mga pastor, amog yung sipit-sipitan kanunay ang Biblia. Kay nagtuman mi nga kami ang tag-iya sa Biblia. Sus kado kay nabasahan ako ang sulat ni Martin Luther. Sa iyang sulat, ngagi uluhan, Martin Luther's Work and Writing, Volume 14 and 16. Si Martin Luther mingon, we concede what the Catholic Church is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament and the pulpit. Bago namatay si Martin Luther, iyang gisulat ang kamaturan nga ang Biblia gikan gayod sa simbahang Katoliko. Niya karon kini mga pastor nga mga apo ni Martin Luther dili mutuo. Apo ra gud sila ni Martin Luther, ang ila ganing lulo ni angko na. We concede what the Catholic Church is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament and the pulpit. Ang Biblia gikan sa simbahang Katoliko. Amen? So mingon ang Catechism of the Catholic Church number 120, it was by the apostolic tradition that the church discerned which writing are to be included in the secret scripture. The complete list is called the canon of the scripture. 73 books and 27 books in the Old Testament, 43 books in the Old Testament, 27 in the New Testament. From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabi, 2 Maccabi, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikaraya, and Malakay. Approved by the authority of the Catholic Church from Genesis to Malakay. In the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation, approved by the authority of the Catholic Church according to the Catechism of the Catholic Church, number 120. So ang Biblia gikan sa paghago sa simbahang Katoliko. Diya kami kay dili man mi moangkon, mga din. Anak mo ko magwali so na, mga igsoon, atong basahon ang pulong sa Ginoo ug atong ikinabuhi aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Nya nay mong utana, pastor, excuse me.
Di hindi gikan ang Biblia kisay nagsulat sa Biblia. Dili na importante nga may bawaan nato kisay nagsulat sa Biblia. Ang importante atong gibasa ang Biblia. Dili mi mutugan kay kung itugan na mo gikan mas Katoliko ang Biblia mabuking man mi mga igsuon. Dili importante nga may bawaan nato asa gikan ang Biblia, importante atong gibasa ang Biblia. But the Bible according to the Catechism number 120 comes from the Holy Catholic Church. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. The third reason why I made my decision to be converted to the Catholic Church, because I discovered that only the Catholic Church officially recognizes the mother of our Lord Jesus Christ. Sa kadaghang mga simbahan dinhi sa Jinsan nga mga gwapo kayo, ilang gisalikway ang inahan sa atong manluluwas. Apan ang Katolikong simbahan nagpadayon siyang baruganan nga bisan pa silang pagpangdaot sa inahan sa atong manluluwas, atong dipinsahan o ipaglaban ang dungog sa inahan sa atong Ginoo. Dito natandog ang akong kasing-kasing. May kay may maghilak-hilak, Lord, I love you. Pero kung mag-isgot na kay Mama Mary, masuko dahin may. Anong iapil man na ninyo si Maria? Mahal kay na mo ang anak, pero ang inahan, wa mi ganahi. Pwede ba na? Love kay ni mo ang imong uyab, Charlene, I love you so much, but I don't like your mother. Niya wa ka makahibalo nga kanang imong girlfriend pagka tiguang ana pareho man nagnaong sa iyang inahan. So kung wa ka ganahi sa iyang mama karon, mag-practice na ka because like daughter like mother. Amen. So only the Catholic Church officially recognize the mother of our Savior. The Bible says in Luke chapter 1 verse 26, and the angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. And coming to her, the angel said, Hail, favored one, the Lord is with you. And Mama Mary was greatly troubled at what was said, and wondered what sort of greetings this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. And Mama Mary answered, How could this be, since I have no husband? The angel said, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her, who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And the Bible says, and the angel departed from here. And Mama Mary was very excited and hurried, traveled to a hill country in his, and entered at the house of Zechariah and greeted Elizabeth. Ngano excited mo kay Mama Mary? Kay giingnan siya sa anghel. Ang tiguang nagbuntis. Isa may dili may excited, ana. Nagbuntis ang tiguang. Amen. Og naay tiguang diri sa Jinsan magbuntis, milagro kay na mga igsuon. Amen. So si Mama Mary excited kayo, nibiyahe din siya padulong sa Judea. Kay iyang tan-aw nang gisulti ni Anghel Gabriel, tinuod ba nga ang tiguang nagbuntis. Nisulod din siya sa balay ni Zechariah og iyang gipangusa si Elizabeth. Sir, kumusta imong asawa nga tiguang? And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, the Bible said, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and cried out in a loud voice and said,
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Because when I heard the sound of your greetings, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So dito na ko nakita nga si Juan the Baptist, si Elizabeth, Katoliko gito siya kay nakadungog siya sa tingog ni Mama Mary, piti mang lipaya. Niya kami mga laing tinuhuan kay kung makadungog mi kay Mama Mary, lagot man kaimi. Mao ginay awayan dayon sa Katoliko ug dili Katoliko. No? So, dito akong nakita nga magkatoliko ko kay nindot kay ang simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko lang ang niila sa inahan sa atong Ginoo. Amen? Kamo, kung magpadala mo, manluod mo sa diha sa atong simbahan, makadungog tag mga istorya, makasab-an tas pari, manluod, dayon ta, naari gyud ninyo, pero ako, daghan na kayong pari, nangasaba na ako, dili na gyud ko mubiya sa simbahang Katoliko. Giingnan ko sa usa ka pastor kagabi. Pastor, tanawa, gihubagan na ka. Wa ba ka kay balo nganong nagihubagan ka, napiang ka? Kay tungod nagkatoliko ka. Nako, ginan ako pastor, bisag unsay may tabos ang kinabuhi. Kung dili naman ko maayo ani akong piang, nining akong hubag, dinhin ako magpakamatay sa simbahang Katoliko. Muna ka nang manluod dayon ta, makadungog og istorya, dili nato na angay buhaton. Kay kitang tanan nagpanaw ni ining kinabuhia, walay perpekto nato. Ang atong mga kaparian, angay natong iampo nga sila usab makatapos sa ilang panaad, sa ilang bukasyon nga magsilbi diha sa altar sa tibuok nilang kinabuhi. Amen? Nyaw saan kay ang mga pari, kadaghanan sa mga pari may mga itsura man gyud. Mo na nga ilang tutok-tutukan. Dapat kitang mga laiko atong abagan ang mga naa sa relihiyosong kinabuhi nga ilang matapos ang bukasyon nga ilang gidawat sa ilang kinabuhi. Amen? Muna kung ikaw nakahitsura, may pagkamukhang artista ka, batanon ka pa, keep distance to avoid accident. Amen? Palakpakan nato ang atong Ginoo. The fourth one is I discovered that the Catholic Church is the church of the history, the only church that can trace up its root from our time back to our Lord Jesus Christ. Kaduha ko nakaadto sa hulilan, bisan ang balay ni Mama Mary ni Jesus dito sa Nazaret, hangtod karon walay laing simbahan nga nagabarog dito sa balay ni Jesus o ni Mama Mary sa Nazaret, walay laing simbahan gawas sa simbahang Katoliko. May na mo yung Katoliko gyud. Amen? Katoliko gyud. Kaya nga nung wala man sila dito sa Nazaret, Katoliko ra may tuwa sa Nazaret sa historical church. Katoliko ra man ang nakabarog. Number 5, the church that proclaims the mercy of God for our salvation. Number 1, St. Matthew chapter 9 verse 35 to 36. Ningon ang Biblia sa diyang nakita ni Jesus ang mga tao na luoy siya ug miingon siya pag-ampo kamo sa Ginoo sa anihon nga magpadala siya og dugang pang mga ngani sa anihon. Sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 14, ningon ang Biblia sa diyang nakita ni Jesus ang mga tao na luoy siya, busa giayo niya ang ilang mga balatian. Sa ikatulo, sa Matthew chapter 15 verse 32, mingon si Jesus nga tulo na kaadlaw karon nga kining mga tawhana nag-uban-uban kanako. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon kay tingali unyag makuyapan sila sa dalan. Kinahanglan kamo ang magpakaon kanila. Ingon sa mga apostolis, Lord, asa man ta mangita ani nga pagkaon? Uy, linipo man ni. But Jesus performed a miracle. So ang atong Ginoo maluluyon gyud kaayo.
sa Luke chapter 7 verse 13, sa diyang nakita ni Jesus ang inahan nga naghilak sa iyang anak nga ilubong, miingon si Jesus, babae ay naluoy si Jesus, ingon sa Biblia naluoy si Jesus, ug giingnan niya ang mama babae ayaw na paghilak. Ug giingnan niya ang bata nga naa sa lungon, dung bangon, ni bangon ang minatay. Tingali kung naay minatay diri nga mobangon karon, maglumba gimog panagan makaigsunan ngadto sa gawas, no? Kanang nagpirat-pirat diha, biyaan gina niya iyang bag kung naay mobangon, di ba? Unya, mingon ang Titus chapter 3 verse 5. Mga kaigsunan, giluwas kamo dili tungod sa maayong buhat nga inyong nahimo, kundili tungod sa iyang kaluoy. Ang basihan sa kaluwasan ang kaluoy sa Ginoo. Kay kung ang atong binuhatan palpak man ta, kay naa man gitay mga tinaguan nga kinaiya. Amen. Ang atong gugma exclusive man. Kanang atong grupo naa di ay makasulod diha sa atong grupo nga dili mo pasar sa atong standard. Ang atong gugma exclusive, lahi sa gugma sa Ginoo nga para sa tanan. Amen. So kung basihan ang atong binuhatan, palpak yun ang tanan. Busa niingon ang Episo 3:5, giluwas kamo sa Dios dili tungod sa mga maayong buhat nga inyong nahimo, kundi tungod sa iyang kaluoy. Amen. Kaning akong piang karon, kung maluoy ang Ginoo, iya gining ayohon. Pero kung dili siya maluoy, musamot po gining kapiang. Amen. So ikaw karon, kung naa kay sakit nga gidaladhala, kung maluoy si Jesus sa imo, karong orasa makabaton ka og kumplitong kaayuhan gikan sa tanan nimong balatian. Kay ang kaluwasan nagabase sa kaluoy sa Dios, ang kaayuhan nagabase usab sa kaluoy sa Dios. Ikaunom nga punto, the church that teach us to pray for the dead and remember the memory of the dead. Kay kami mga laing tinuan, kung patay na ilargo naman ng kaglubong. Pero ang Katoliko, dalon pa man gyud sa simbahan. Kay nagtuo ta nga bisag patay na, bililhon gihapon kaayo siya diha sa Ginoo. Amen. Niya inig-abot na sa Nobyembre 1, dili gyud mi mangadto sa sementeryo. Patay na, wala na nay bili. Unya kung ikay patay, luoy kay ka, di ba? Muna di mi mangadto sa sementeryo, pero kusog kay mi mangayo og biko sister, tagay mig biko sister. Niya moingon ang Katoliko nga, Brad, di ba bawal man sa inyo ang pagampo sa mga kalag? Mangayo man kag biko. Moingon di misuna, awa man ay labot ng biko, sis. O ang katapusan, the last but not the least, the Catholic Church is the only church that has a sacrament for the dying. Hinumduman na to nga sa 7 ka sakramento, kaming mga dili Katoliko gitanggal na mo ang 5. 2 na lang among sakramento, bunyag na lang og balaang panihapon. Ang kanang among mga membro nga mamatay, pasagdahan lang namo kay wala naman mi sakramento nga ikahatag. Magtinga-tinga dito sa ospital. Nya kami sang pastor kay wala naman mi sakrament sa hapit na mamatay, mututok na lang pud mi. Nya among hagawawa na mo tong among membro nagtinga-tinga. Sis, ayaw kahadlok mamatay sis kay mamatay bitaw tang tanan. Moana tayo nagtinga-tinga. Kay kaming mga dili Katoliko, wala na mi sakramento sa hapit na mamatay. Gitanggal man na mo ang 5. Tungod sa among kabright, 2 na lang ang among sakramento. Muna mga igsoon, kung among may membro hapit na mamatay, maglurat-lurat in taong mata kay wa man may ikahatag. Moto nga, ang akong mga kaubang pastor nga namatay na katong kusog kay mga martilyo ug mga larawan, ini kamatay na ang ilang naong di madruwing dito sa lungon magana Nya imo papiyongon, pastor, close your eyes.
Muana ang Ginoon. Ngano nga musiga ang mata? Kay namatay man siya nga puno sa kasuko, puno sa pagdumot sa mga santos o kang mamamiri. Peaceful day imong naong ana kung namatay ka nga nangaway kay mamamiri o sa mga santos. Ana gyud ang imong naong. Mo na nga, importante kayo ang Sacrament of Anointing. Sa Catechism of the Catholic Church, akong nabasahan, nindot kaayo. Catechism number 1020, nag-ingon, for the last time, the Church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian and souls him for the last time the strengthening anointing and give him Christ in viaticum as nourishment of the journey. And the church speak the gentle assurance. Go forth, faithful Christian from this world, in the name of the Father who created you, in the name of the Son who died for you, in the name of the Holy Spirit who was poured out for you. Go forth, faithful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels and saints. And may the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. And may you see your Redeemer face to face. Amen. Lami kay ikamatay mga igsoon kung madungog na to na. Kay sa atong istorya nga, ay kahadlok mamatay, Brad. Kay mamatay man tang tanan, Brad. And me, the Blessed Virgin Mary, sugaton kaunta ni Maria, ang inahan sa Dios ug sa tanang mga santo sa langit. Nindot kay na paminahon mga igsuon. Niya karon biyaan nimo ang simbahang Katoliko? Adto ka atong yanguan lang ka ug naa na ka sa kamatayon? Muna nga karong hapuna mga igsuon, naabot ko diri sa Jinsan. Ang unag yung rason kay giimbitaran mi ni Mami D sa Cebu nga, ari diri pastor kay si Manny nagborn again na. Mao nga naabot ko diri sa Jinsan. Nananghid mi kay Bishop Gutierrez atong panahona. Kaming duha si Mami D. Ingon si Bishop Gutierrez, anong toyo ninyo? How? Ana si Bishop Gutierrez. So dito mi si Mami D. Among gi sulayan pag hangyo si Manny nga mobalik. Lisod naman siya mobalik. Kay na-approve naman ang iyang simbahan nga World International sa gobyerno. Pero niingon si Brother Madi kay buutan makay na si Brother Manny, niingon siya nga, ako bisag naa ko dinhi karon sa born again, niper gyud ko maglitok og mga bati nga pulong batok sa Katoliko. Kay ako grateful kay ko nga usa ko ka Katoliko kaniadto. Nyana si Manny, palakpakan na to ang Ginoo, no? Si Manny dili na siya makigdebate, maminaw ra gid na siya. Moto nga si Mama mag-istorya na ganin si Mami Di ug si Mami Di magsigilak-hilak to sa kusina, Mani, balik na taon sa Katoliko, Mani. Pero saon man nga, wala man siya mo balik. Ato siyang itugyan sa Ginoo. Amen? O niya, karon, imbis nga si Brother Manny, gigiyahan, gigasahan mi sa Ginoo, usa ka igsuon nga, usa ka Baptist supervisor sa Department of Education dinhi sa Sarangani Province nga maoy na convert sa simbahang Katoliko. Akong patindugon si Ate Virgie Bisina kung niya karon. Ate Virgie, wala si Ate Virgie. No? Si Ate Virgie mao hinuoy na nadala sa simbahang Katoliko, na convert. He was a supervisor of the Department of Education and a president of the Baptist Women Association in Mindanao.
and Sister Virgie de Vicina converted into the Catholic Church. So wala namo madala si Manny apan ang Ginoo naghatag og usa ka babae masama usab ka Birhen Maria. Siya karon usa sa mga coordinator sa Divine Mercy dinhi sa General Santos City. Now kaming mga pastor dili gyud mi perfect. Ayaw mo pagtanaw sa mua nga perfecto mi. Kaming mga pastor kay mga Judas baya mi mga igsuon. Muna ang among permission hinay-hinay gyud. Kay daghan may kay mig wala makatunan. Muna ako sad ni abot ko karon og 17 years, nakahila ko ganiha kay nganuman. Daghan kayong mga kasakit akong naagian dinhi sa simbahang Katoliko. Pero kay kumbinsido man ko nga mao gyud ni ang simbahang gitukod sa Ginoo. Bisan pa sa daghang kasakit, nagpabilin ko sa simbahang Katoliko kay mauman kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Munang ni ako karon nagtindog sa inyo atubangan kay atong miaging semana didto ko sa Kalayan Group of Islands. Naananing akong piang sa akong tiil. Naslide pagyo ko didto. Perting pagkasakita mga igsuon. Human ako kay slide, napag ko yung mga tok sa Cebu, sa San Nicolas, Paris, sa Sacred Heart Capitol. Giagwanta lang yun na ako. Inigtindog na ako, makahilakos kasakit sa kong tiil. Ningon ang mga tao, grabe gid ini siya nga speaker. Okay, pagtindog pa lang, hilak naman yun. Wa sila kabalo nga nagkurog-kurog na dili akong tiil sa kasakit mga igsuon. Motong dito sa Kalayan Island, ang mga tao, pagtindog pa lang ako, tuwa akong luha sa kasakit. Ang kadto dito mga mangingisda, hatag og daghang kayong buwad, brad, among mga buwad ihatag na mo nimo. Niya ako sang giuna-una mga igsuon nga, salamat Ginoo kay tag 800 ba ang kilo sa buwad sa Manila. Itinda na ko ni sa Manila. So sa kadakog dako kayong karton nga buwad. Ang ako tatong plano pagkaugma itinda na nako, niburot naman pa kaya akong tiil. Ningon ako pa kumangko si Jonathan, cool. Maninda makakagbulad nako. Bahala na ng mga bulad diha kay sakit kay akong tiil. Pagka May 25, musakay ko eroplano kay na ako itok sa San Nicolas, Paris, Cebu. Sakit gigi akong tiil. Giagwanta lang yun ako. Naghatag ko ni dugtok. Hangtod na abot ko diri sa Cagayan. Sus, giimbitaran pag ko June 1 sa Don Carlos. Nag-ana na ko dito, nagwali. Pitin daghanang tao. Pagkahuman akong wali, niingon din ito ditong leaders charismatic, kinsa to magpa-pre-over diha, linya lang mo dire, nako. Katumbahon naman gani ko diri sa akong tiil, pitin na nung daghana magpa-pre-over. Gikuha na akong microphone, yan na din ko nga, mga igsoon, balik lang mo sinilingkuranan, kay mag-pre-over ko ninyo samtang naglingkod mo. Oh, namalik ang mga tao. So mag-pre-over ko ato, ako magiunang matumba mga igsoon, kay piti man daghana. Motong ako lang gi-idea nga, kadtong dunay mga balatian, ibutang ang inyong kamot sa inyong dughan. Sus napagitiguang ni Dool dito nga, Brad, excuse me, unsa man ako pagbutang sa akong kamot sa akong balatian nga ang akong sakit, di ama sa akong likod na kunay. Kung dili mabot na sa imong kamot, ipaagi na lang na sa pagtuo nga naabot sa imong kamot ang imong balatian. Sus, napagilito yung mga dalagang guwang nga magpaampo, Brad, pwede may ampo nimo kay dugay na giming nangandoy nga maminyo niya. Wala pa mangyod. Nakuwala, sister, kanira ba mga babae, kung mag-ampo gani niyang edad, 29 ang edad, ang iyang ampo ana, Lord, give me a lover. Pag abot ana og 30 anyos, wala pagay nanguyab, ang iyang pag-ampo usubo niya, Lord, I'm still waiting. Pag abot og 31, wala pagay nanguyab niya. Minsan, Lord, wag mo namang tagalan.
Pag-abot og 32, wala pagyoy. Nanguyab niya. Ningon siya, Lord, are you listening? Pag-abot og 35, wag yapon nanguyab niya. Ingon siya, walay Dios, walay Dios, walay Dios. Mana ako silang gi-pre-over, ang musa akong gi-pre-over. Karon ini pre-over na ko mutanaw masakwan ako sister. Mag-pre-over gani ko piyungan na imong mata ayaw pagtanaw sa kuha. Kay sakit pa kini akong tiil niya ako ni ihatag noon sa imo sa Ginoo. Moto mga igsoon, nakauli pag ko sa Cagayan. Karon nagplano-plano na ko nga mamalibad. Before I end this talk, nagplano-plano na ko mamalibad kay Ma'am Grace sa mga organizer din sa Marbel nga dili ko makaanhi. Kay sakit ko kung niya. Ang doktor niya, magsigi kag lakaw, sir. Kisa pa may magwali kung makangrina ng imong tiil. Di naghanay-hanay na ko dito. Sus karon ang gihatag sa doktor nga ikaduhang batch sa medisina ni aksyon magkupos. Ibalik ko sa doktor. Siya, Dok, magpakyaw ramang ko ugban paingon sa ginsan, Dok. Siya niya, itik ni mo ni mga tambal siya. O sige, granted. Moto nagpakyaw din kog ban. 15,000 ang ban para makaabot ko din sa General Santos City. Samtang nag-travel ang ban, naroon diha gahulat, human sa tok, mubalik ko sa Cagayan for follow-up check-up. Aron lang yun makaabot din sa inyo ha. I paid 15,000. I never requested from the organizer para magkita takarong panahona dinhi sa General Santos City. Ang sakripisyo sa tinuod nga simbahan, andam nimong sakripisyuhan sa imong panahon ug sa imong bahandi. Tungod kay kumbinsido ka man nga kini nga simbahan magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga sa akong pagtapos karon, sa tanang nag-ampo sa akong kaayuhan, salamat kaayo. Naami gamay nga balay diha for mission house sa ma-converted sa Kalumpang. Karon ang mga pastor tuwa didto nagpanday sila. Gusto mo ta silang moanhi dinhi ang mga 20 ka mga pastor. Apan tungod wala man mi ika-afford sa registration. Mao nga sa sunod nga makom itugot sa Ginoo makabarog dinhi ang daghang mga pastor nga namalik na sa simbahang Katoliko. Siguro na ko akong kaugalingon nga makapakita sa inyo ha. Kung nining taknaa karon sa akong pagtapos, dili na ko ikasaysay ang nindot sa Ginoong kinabuhi. Human ako masiguro ang tanan, nagpabunyag ko sa simbahang Katoliko. October 4, 2007, I was baptized into the Catholic Church. Ako ang pinakaunang pastor sa Tibok, Pilipinas nga na-converted sa simbahang Katoliko. Karon, naami usa ka kaubang pastor nga converted sa Darwin, Negros Occidental na matay atong pizza 30. Pastor Wininaldo Alegria from Light World Mission Evangelical Church, converted into the Catholic Church, died last May 2024. Nakapahuway siya sa iyang paghago, pagsaka sa mga kabukiran, pagsugilon sa iyang kinabuhi, sa iyang pagbalik sa simbahang Katoliko. Kaganiha, bago ko nag-abot dinhi, nanawag ang usa ka pastor. Pastor, tabangin mi kay nalubong naman si Pastor Winnie, pero dili mi makapauli. Ngano di mo kapauli? Wala mi pliti. Now, panglangoy lang mo sa dagat. Mato nga, diya lang sa mo, stipot lang mo kay maghatag man kog tok karon. We know God will provide. He will provide according to His riches in glory. Karon ang amo ang converted dormitory diha sa General Santos City, diha sa Kalumpang, nag-second flooring nami sa grasya sa Ginoo. By next month, July, okay na ang among mga kwarto nga among mapuy-an para sa among
consistent or permanent formation diha sa mga converted pastors of the Philippines. So ipadayon ninyo ang pag-ampo nga daghan po antang pastor nga mamalik sa simbahang Katoliko. Amen. Sa akong pagtapos karon, gusto akong mag-ampo kaninyo nga panalanginan kamo sa Ginoong Dios sa inyong pagpamauli initaknaa karon sa kapunon as we put ourselves in the presence of the Lord in prayer. I will invite you to close your eyes at this very moment. Salamat, Lord, na imo kaming gihiusa tungod sa imong Dios nung kaluoy. Naabot kami dinhi, Ginoo, dili tungod sa among kagustuhan, kundi dili tungod kay gusto kami nga imong makita nga ikaw ang pinaka number 1 sa among kinabuhi. Sud-unga kami, Ginoong Hesus, ikaw nga puno sa kaluoy. Sud-unga usab ang kalag ni Pastor Winaldo Alegria nga imong gikuha sa iyang paghago sa paghatag og testimony. Imo siyang gikuha last May 30 ug gipapauli diha sa langitnong puloy-anan. Panalangini kami, Ginoo, naunta nining pagpanaw sa among kinabuhi, mahidangat kami diha sa puloy-anan nga walay katapusan. Diini kauban ka namo, kauban si Mama Mary. Salamat, Lord, nga imong giluwas ang akong kinabuhi sa dihang na slide ko, Ginoo. Bisan pa sa kasakit, Lord, akong giagwanta kaya aron makapadayon sa misyon mong gihatag sa akong kinabuhi. Tuguti, Ginoo, nga sa among pagpamauli balunon namo ang imong mga pulong, balunon namo ang kamatuoran nga mao'y magdala ka namo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin ni usab ang among mga kaparian, Lord, na imo silang hatagan kanunay sa kadasig sa pag-alagad sa imong simbahan. Salamat, Ginoo, sa among mga obispo na imo, Ginoong, gigamit para kami giyahan ngadto sa lunsay nga kamatuoran. Salamat, Lord, sa mga converted karon sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao na naghinahinay mi, Ginoo, sa pag-increase tungod kay imo kaming gikuyugan kauban sa mahal nga Birhen Maria nga mao'y among inspirasyon sa among mga panaw sa panahon sa among kalisdanan. Mama Mary, salamat kaayo sa imong pagpasaylo kanamo sa dihang among gipangguba ang imong mga larawan. Wala ka masuko kanamo, imong gipaabot na kami makamata sa kamatuoran nga ang paghigugma kang Kristo maoy pagrespeto nganha kanimo. Salamat, Lord, nining takna sa kahaponon. Sa among pagtapos karon, giyahi kami diha sa kamatuoran hangtod matapos kining among panaw ug makaabot kami diha sa langit ng puloy-anan. Lead me, Lord, lead me on, my God. Walk by me across the lonely road of every day.
tanan, din ni Lord, as sing together. Lead